Hindi pa man lubusang na-deliver, ang lahat ng 28 mga Ascad light battle tanks ng Pilipinas, ay pinakita na ng General Dynamics European Land System Company, ang magiging future capability ng mga light battle tanks na ito ng Pilipinas, kung sakaling nais nitong maging mas epektibo pa ito, sa mga misyong iaatang nito sa mga Ascads. Isang malaking paglalantad ng General Dynamics European Land Systems ngayon, ang kumpanyang gumawa ng ating mga Ascad light tanks, patungkol sa mga Ascad light battle tanks at infantry fighting vehicle, na sa unang pagkakataon, ay magkakaroon ito ng Trophy Active Protection System, isang defense system ng mga battle tanks at mga infantry fighting vehicles, na dinibilop ng Israeli company na Rafael. Ang General Dynamics European Land Systems o GDELS, ay kabilang sa mga state-of-the-art na land system provider, na lumahok sa Black Sea Defense and Aeronautics, o BSDA 2024 exhibition. Sa nasabing exhibition, ay ipinakita ng kumpanya ang Ascad Infantry Fighting Vehicle, na mayroong Trophy Active Protection System. Ang protection system na ito, ay naka-integrate sa UT-30 Mk2 unmanned turret, na mula naman sa isa pang Israeli defense company, na Elbit Systems. Ang mga Ascad light battle tanks na siyang binili ng Pilipinas sa kumpanyang ito, ay armado ng 105mm turret, kaya na-classify ito bilang light battle tank. Sa nasabing BSDA exhibition, ay pinakita pa ng General Dynamics European Land System Company, na dilang Trophy Active Protection System ang mga upgrade ng kanilang mga Ascads, kundi nilagyan pa nila ito ng launcher para sa Spike anti-tank guided missiles, na gawa ng Rafael Defense Company ng Israel. Ang pagsasama ng Trophy APS at Spike missile sa turret sa mga Ascad, ay nagbibigay sa kanya ng maasahang proteksyon, mula sa mga brutal na atake, ng mga malalaking main battle tanks, rocket-propelled grenade, at kahit sa mga anti-tank missiles, kaya masasabi nating protektado na ito sa banta mula sa mga modern battlefields. Ang Trophy APS ay isang protection system na ginagamit ng Israel sa kanilang mga Merkava main battle tank at mga infantry fighting vehicles. Ipinagmalaki nilang nilahad ang 90% effectiveness ng protection system na ito sa panahon ng mga operasyong isinagawa ng Israel Defense Forces laban sa mga pang-aatake ng kanilang mga kalaban, na gumagamit ng mga rocket-propelled grenade, at iba pang anti-tank weapons. Bagamat maaring malayo pa sa katotohanan, na maisipan ito agad ng Pilipinas. Na-upgrade ang kanyang mga Ascad light battle tank sa napakataas na capability upgrade na ito, kung sakaling tuluyan ng ma-induct ang mga ito sa serbisyo ang lahat ng 28 mga Ascad light battle tanks, ngunit diri ito imposible, dahil ang ating Philippine Army, ay sinasabing naghahangad ng pinakamaasahang mga kagamitan sa kanilang puwersa, lalo na ngayong pinakita na umano ng gobyerno ang full support nito, sa modernisasyon ng buong hukbong sandatahan. Ang patuloy na pagtaas ng magandang combat effectiveness data ng Trophy Active Protection System sa paggamit ng Israel Defense Force sa kanilang sariling mga tangke at mga combat vehicles, kung saan hanggang sa ngayon, ay patuloy pa rin ito sa pag-intercept ng daan-daang mga rockets at iba pang mga projectiles laban sa mga tanks at armored vehicles ng mga Israel Defense Force, na nagpapakita kung gaano kadaming buhay ng mga sundalo ang nailigtas ng protection system na ito, ay maaring ang siyang magbigay ng gana sa ating army, na agad itong i-implement sa ating mga Ascad light battle tanks, lalo na at kakaunti lamang ang ating mga Ascad light battle tanks, na kailangan itong may mataas na proteksyon. Ang paggamit ng mga light battle tanks bilang counter-landing weapons, ay kasama sa war doctrine ng Pilipinas, dahil sa kakaibang archipelagic landscape ng ating bansa, na binubuo ng maraming mga isla, kaya kahit na second-hand man ay sinasabing maaaring tatanggap ng mga donation ng mga main battle tanks ang Pilipinas, sa kaalyado nitong Japan. Matatanda ang binalita na noon, na plano ng Japan na mag-donate ng mga helicopters at main battle tank sa Pilipinas, dahil bagamat hindi na ito kailangan ng kanilang hukbong sandatahan, ngunit kailangan ito ng Pilipinas.
At ang Japan na nga nitong nakaraang araw, ay kinumpirmang ni-retire na nga nila ang aabot sa 70 mga Type 74 main battle tanks, na hindi pa malina kung ito ay kanilang scrap o ibigay ito sa Pilipinas. Tayo ay naniniwala, na bagamat second-hand at hindi latest generation ng mga main battle tanks ito. Ngunit ang firepower na maibigay nito laban sa mga invading forces, lalo na yung mga invading forces na magsasagawa ng mga amphibious landing operation upang masakop ang ating kalupaan, maaring hindi na kailangan ang mga ito ng Japan base sa kanilang war doctrine, ngunit sa Pilipinas ay napakalaking tulong ito, lalo na ngayong kulang na kulang ang Pilipinas sa mga artilleries, upang mataboy ang anumang mga puwersang nais tumapak sa ating kalupaan. Ayon sa Japan, nakikita nila sa Ukraine na hindi masyadong epektibo ang mga main battle tanks ngayon sa modernong digmaan, ngunit sa isang bansa tulad ng Pilipinas, na ang hukbong sandatahan ay nakaangkla sa prinsipyong magdedepensa lamang, anumang mga firepower na maaari niyang maidagdag sa kanyang puwersa, ay hindi maituturing na hindi importante at kailangan. Kung sakaling i-transfer nga ng Japan ang lahat ng mga Type 74 na main battle tanks na ito, malayo pa man sa katotohanan sa ngayon, ngunit walang makakaalam, na baka ang pag-demonstrate ng General Dynamics European Land System sa integration ng active protection system na ito sa kanilang mga ASCAD IFVs, ay maging sanhi pa, na baka pati ang mga Type 74 main battle tanks na ito ay malalagyan pa ng mga active protection system na ito ng Israel, at mas maganda kung malagyan pa ng mga Spike anti-tank missiles ang mga ito. Katotohanang tinatanggap ng Japan ang kanilang mga Type 74 main battle tanks bilang inferior kumpara sa mga Abrams main battle tanks ng Amerika, at Leopard 2 main battle tanks ng Germany, ngunit kung pagbabasehan ang war doctrine ng ating hukbong sandatahan, ang mga tangke na ito, lalo na kung ma-upgrade sa mga active protection system at Spike anti-missile system, ay masasabi nating isang malaking dagdag puwersa ito sa kakayahan ng ating army, na mag-neutralize ng mga amphibious landing operation forces na nais pumasok sa ating kalupaan. Tayo ay umaasa, na ibigay nga ito ng Japan at tatanggapin ng Pilipinas, dahil bagamat maaaring magkaroon ng mga procurement na mga modern battle tanks ang Pilipinas ngayong Horizon 3, ngunit ang pagtanggap sa mga main battle tanks na ito ng Japan, ay isang pinakamabilis na paglakas ng firepower ng ating Philippine Army, lalo na ngayong ang banta ng pag-aatake ng China, ay hindi pwedeng ipagsawalang bahala.